Hi, I'm Luis. And I'm Julius. And we are the Ballsters. Yes. Ni hao? Sheshe. Sheshe. Ni hao ma? Welcome to another episode of Ball Trip. Ang Kwentuhang Bawal. Mapa-trip. Yes, welcome kayo ngayon ulit dito sa another episode natin. And medyo nagpahinga tayo ulit nung nakaraan. Grabe ha. Another pahinga moments na naman ang nangyari. So ngayon lang ulit kami nag-upload ng podcast. Yes. Bakit tayo hindi nakapag-shoot last week? Medyo busy kami. Pagod kami. Hindi. Umalis kasi kami. Okay, last week. May pinuntahan kaming isang lugar na... Yeah. Supposedly, mag-shoot talaga tayo. Diba? Yun yung tama. plano. Doon sa lugar na yun. Pero ang galing talaga. At hindi nga namin nagawa dahil pagod. Oo. Hindi, tsaka mabilis lang kasi tayo doon. So, kailangan natin sulitin yung moment na nandun tayo. Yung tama. podcast kasi pwede naman sa bahay natin gawin eh. Oo. At the same time, late na kasi kami. Pero anyway, welcome to Ball Trip. This is episode number 13 of Ball Trip. At dahil episode 13, yun ang pag-uusapan natin. Yung lugar na pinuntahan namin. Okay, it's very new to us together. Kasi first time namin magpunta together doon. Although si Bal nakapunta noon doon. Ako hindi pa. So yung title ng episode natin ngayon is about Taiwan and only. Diba? From Taiwan that got away to Taiwan and only. Diba? Kasi yung unang punta ko kasi ng Taiwan, yun yung hashtag ko eh. Hashtag Taiwan that got away. So alam niyo na ang dahilan kung bakit Taiwan that got away. At alam niyo na rin ang dahilan kung bakit Taiwan and only. Anyway, pag-usapan natin is about Taiwan. Yes, we just came back from Taiwan. Yes. Okay, so ito yung pinuntahan namin. Yeah, it's just a quick trip. Actually, parang 2 full days lang kami doon. Halos ganun lang. Although 4 na araw, pero 4 days kasi 4 days talaga siya. Dumating kami ng Thursday night. And then yung full days namin are Friday and Saturday. Tapos Sunday umuwi na kami. So Sunday morning. So, sinubukan lang namin kung experience dun sa Taiwan. Oo. Actually, ito talaga. Wala naman yan sa bucket list namin ng 2025. Wala yan sa bingo card namin ng 2025. Tapos parang, parang kailangan na natin umalis. Kasi for ilang months na the last alis. Yung last alis. So, last alis namin is June pa. Nag-Bangkok kami. Tapos parang, hindi kami makatiis na hindi kami aalis. Kasi ang plano namin is next year pa sana talaga kami aalis. So, yung Taiwan, a month ago lang. Pero good thing din kasi nagkaroon ng parang biglaang sale. So, mura lang yung ticket. As in, 2 na kami. Sobrang mura. Oo. So, sabihin na natin. So, nakuha natin yung ticket around 12K plus. Kami ng 2 yon. Tapos may isang luggage na. Since kasi mainit pa naman, pag pumunta kasi kami sa mga tropical countries, hindi man yata tropical yung Taiwan. Pero hindi. Or mainit, isang luggage lang yung dinadala namin. So, shared na kami dun sa luggage na yun. Kaya medyo tipid siya. Pero ayun, 12K siya. Parehas na kami dun with luggage, na isang luggage na papunta at pa uwi. Yes. And syempre, since Taiwan ang pag-uusapan natin, konting trivia about sa Taiwan. So, yung Taiwan, malapit lang to sa Pilipinas. Kung halimbawang may plano kang gusto mo mag-ibang bansa na hindi sobrang tagal ng biyahe, 'di ba? At the same time, same oras ng Pilipinas. Yes. At ito sinasabi nga nila parang close to Japan. Yes. 'Di ba? And wala pang visa. Sa ngayon. Sa ngayon. Diba? Sa mga visa-free tayo ngayon. Filipino passport holder. Visa exempt pala. Yes. So, itong Taiwan ang isa sa mga nire-recommend namin na pwede nyo puntahan. Oo, lalo na yung parang halimbawa first time. Yeah, yes, for starters. Tama. Kasi kung kukumpara mo siya sa Hong Kong, mas mura siya. Yes, totoo. Ang lamang lang ni Hong Kong, syempre may Disneyland siya. So,
yun, anyway, pag-usapan natin is about first impressions in Taiwan. Yes. Okay. So, ikaw, Bal, bilang first time mo sa Taiwan last week. Last week. So, kamusta yung, ano yung first, kamusta experience? Ano yung first impression mo? Ano yung, may kakaiba ka bang na-feel or nalaman or ano man yung pwede mong ikwento? Ako, ang pinaka-realization ko nakakabitin. Hindi. Oo, hindi. Promise na namin na hindi na namin ulitin yung ganun ka-quick trip. Dapat 5 days. Anyway, impression ko, number 1. Kasi syempre, may mga friends na ako na nakapunta ng Taiwan. Nakapunta ka ng Taiwan, nakapunta rin si Kevin Taiwan, iba pa natin mga friends. So, palagi na sinasabi na parang close to Japan. Syempre, kami ni Bal, favorite country namin is Japan. Diba? So, parang ngayon, pupunta ako dun sa country na sinasabi nilang, totoo nga ba na close to Japan? And, hindi nga nagkamali. Okay, pagdating ko dun, parang na-experience ko na para rin ako nasa Japan. Actually, yung vibes itself, diba? So, kasi nagpunta na ako before ng Hong Kong eh. So, iba yung vibes sa Hong Kong, iba yung vibes din dito eh. So, para ka talaga nasa Japan in terms of transportation, in terms of yung walkway, yung daanan, yung daanan talaga, yung path talaga. Totoo. Same. At the same time, yung mga tao din, 'di ba, parang mga Taiwanese meron silang parang disiplina rin eh. Pagdating sa kalsada eh, 'di ba? Pag nasa public area rin sila eh. So, nakapila rin sila pag halimbawa papasok ng tren, 'di ba? Mauuna muna tapos saka lalabas. 'Di ba? And yung linis. Grabe. Malinis dito sa lugar. Para talagang nasa Japan. 'Di ba? So, meron ka pa nakalimutan? Meron pa ako nakalimutan. Ano nakalimutan ko? Convenience store. Yes, tama. Convenience stores. 'Di ba? Parang yung mga paninda sa Japan, meron din doon. Yes. 'Di ba? And ito rin, wow factor. Bakit nga ba parang malapit sa Japan ang feeling pag nandito ka sa Taiwan? Kasi ako nasagot. Trivia, naging colony ng Japan ang Taiwan for 50 years. Yes. Diba? So, yung mga kultura nila, namana nila kahit papaano. Kaya close to Japan siya kasi na-colonize sila for 50 years. Yes. And yun nga, ang kagandahan, parehas lang ng oras dito sa atin. Diba? So, wala kang mag-adjust. So, for example, gusto mo mag-Japan pero hindi ka pa ganun katapang. Oo. At gusto mo lang matry muna, ano ba yung feeling? Mag-Taiwan ka. Yes, subukan mo. It's really hindi naman super close when it comes to technology kasi wala pa rin silang bidet. Tama. Walang bidet. Yun lang pala, walang naghuhugas ng automatic ng ano mo. Yes. Pero when it comes yung feeling, yung vibes. Kapag yung mga pagkain, almost same with Japan. Yes. Parang may basa ako na parang yung mga Taiwanese mas ina-associate nila yung sarili nila sa mga Japanese compared sa mga Chinese. Siguro kasi nga, di ba, may conflict din sila in a sense. Pero yun din, impressions-wise, sobrang naman niya. Yung, kumbaga parang nahuli niya yung ine-expect ko. Na tama nga, very close to Japan. Ikaw, anong impression mo naman? Kasi syempre, nagpunta ka na before ng Taiwan. So ngayon, second time around mo, meron bang mga bagong experiences sa'yo? Diba na parang, wow, first time to for me. Ganito pala dito. Diba parang gano'n? Ako kasi, nagpunta ako ng Taiwan, first time ko noong 2019. So, pre-pandemic pa to. Okay. Nung pagsalta ko pa lang talaga, hindi ko kasi ako masyado nag-search eh. Hindi ako masyado nag-search nun. So, hindi yung mga expectations ko that time. So, yun,
syempre, una mong pupuntahan, convenience store. Di ko alam, bakit number 1 pinupuntahan yung convenience store paglapag mo? Kasi ba, yun ang mga mas mura pagkain. So, nag-7-Eleven kami agad nun. So, dun pa lang nakita ko na, shucks, ang daming variety ng pagkain, ng inumin. Kamukha ng Japan. Oo. So, yun yung una ko napansin. Tapos, yung daanan mismo, as in yung sahig. Same na same. Same na same. Kaya ganun yung impression ko. Tapos, yung ngayon, medyo mainit na yung punta na. Yes. Totoo. Yun din. Sobrang init. And mas na-experience ko yung commute. Yes. Kasi nung time nyo, nag-rent kayo. Nag-commute kami for not so much lang. Yun sa city tour lang. Pero, yun nga, medyo pack din kasi yung itinerary namin. So, pagdating namin, since madami kami, nag-airport transfer na lang kami kesa mag-commute. So, yun yung mga na-experience ko. More on, new na na-experience ko is yung more on mag-commute ng iba. Tapos, meron akong mga bagong places na punta, like sa yung Maokong Gondola. Yan, first time ko doon makapunta. Tsaka yung isang site ng Taipei 101. Yes, trending ngayon, yung pinuntahan natin. Yun din, yung sa street area, yung alley. Skinita lang siya na magandang pagkuha ng picture. Kung followers kayo ng The Ballsters, pinost namin yun, makikita nyo yun doon. It's a good spot for taking pictures. Walang masyadong tao. Oo. So, okay siya ng gabi mag-picture doon, pero parang mas okay ng umaga. Yes. Kasi mas appreciate mo yung Taipei 101. Anyway, so yun yung mas tsaka food pala, yung medyo maraming nakain na street food, na Taiwanese street food. Oo. Yes. Saka ano rin tawag dito, yung Taiwan, meron din silang parang Shinkansen. 'Di ba? Yung high-speed rail nila. Yung TSHR, so Taiwan High-Speed Rail. Grabe, tawag dito, so same na same. Kung paano yung sistema ng Shinkansen sa Japan, ganun din. Oo. Kami noon, I think, binook ko yata sa Klook yung TSHR namin before. Di ko maalala, pero I think yata, kung di ko man na-book, binili namin doon. Tapos, nagpunta kami Taichung. So, day tour lang kami sa Taichung. So, papunta tsaka pauwi, same day. Kasi nga, malapit lang, 2 hours lang. 2 hours away. Oo. Tapos, from Taichung naman, meron kami nahanap na driver sa Facebook. So, 2 car kami. Kasi ang dami namin eh. So, ayun, nag-book lang kami sa Facebook ng sasakyan. Sinundo na kami sa Taichung Station. Tapos doon na rin na kami binaba. Tapos yun, ikot-ikot namin yung Taichung. Speaking of Taichung and sana ma-experience pala natin. Sana ma-experience natin next time. Yes, Taichung. Sige, subukan natin. Di, ano rin. I mean, yung pagsakay din ng TSHR. Oo, sa mga next na pupuntahan doon. Di, ano rin, tawag dito, ang kagandahan din sa Taiwan, actually, yung city itself, marami ka nang pwede mapuntahan eh. Oo. 'Di ba? So parang for me maiikot mo siya eh. 'Di ba? Maiikot mo siya ng ilang araw eh, yung actually, city proper parang eh. Perfect na sa Taiwan yung 5 days. Oo, sobrang perfect na noon. And at the same time, ang kagandahan kasi napansin ko pag nasa Taiwan ka, halimbawa nung nag-tour tayo, nasa city tayo an hour ago. After 1 hour, 'di ba, nasa nature area na kami, mga bundok na. Actually, yung papunta ng airport, di ba? Para city. Tapos bigla naging bundok. Tapos naging city ulit. Tapos naging bundok ulit. Totoo. So, parang marami siyang nature spots. Oo. Actually, puro nature spots siya. Yung city tour, yung Taipei mismo lang, around Taipei lang yung city. Pero, yung like yung Maokong Gondola, nasa bundok na tayo nun. Totoo. Nandun din. Ito, parang may mga funny experiences din kami ni Bal last time sa Taiwan. Isa sa mga unforgettable moments namin doon, yung parang bloopers doon. On the time na dumating tayo sa hotel, nung gabi, ito nakakatawa. Pagdating namin sa hotel nung gabi, then nag-check-in na kami. Ano na to 11? 11 o'clock 10 or 10 o'clock? 10 p.m. mag-11 p.m. So, pagdating namin sa hotel, sa New World, sa may Ximending, nag-check-in na kami. Binigyan kami ng susi. Yung pinaka-door key nung mismong pinto. Pagpunta namin dun sa pintuan. So, nabukas? Binuksan namin. Pagbukas namin, sabi ni Bal, wait lang,
ba't ganun? Parang ang gulo nung kama. Oo, napansin ko, ang gulo nung kama, nung kumot. Oo. Ano pa, patay pa yung Patay ilaw ilaw, nito patay Patay ilaw. pa yung ilaw nito Pagbukas kong ganun, ba't parang ang gulo nung kama? Sa isip ko na agad, Hindi ba inayos? paano namin to i-room tour? O, paano namin bidyoan na maayos kung ganyan? Hindi ba ito nilinis? Oo, irereklamo ko ba kasi ang gulo. Oo, tapos meron pang merong parang tubig, bote ng mineral na malaki, mga 1 gallon yun. Actually, yun, hindi ko yun Hindi mo napansin. napansin, Sa sa gilid. kama ako nakatingin. Tapos, Eto di ba na. dapat ilalagay ko na yung yung keycard para ilalagay magbukas ko yung na para ilaw. magbukas yung ilaw. Tapos nung pagkita ko, Pucha. may paper bag. Sabi na, hindi ba ito nilinis? At ang pinakamalupit doon, hindi lang yung paper bag. Oo. May nakahiga. Tapos nakita ni Val, eventually, may nakahiga doon sa kama. Oo. Tapos yung pala, merong naka-check-in doon sa room na yun. So, nagkamali ng bigay yung Taiwanese na attendant. Oo. Siguro na iniwan nila yung susi nila doon sa baba, di nila na pick up. So, nagkamali silang nabigay nila sa amin na kwarto. Yung meron na naka-check-in. Oo. Buti na lang kamo. Siyempre, kinabahan kami. Kasi iskandalo yun. Oo, iskandalo yun kung nagising. Baka sabihin, magnanakaw pa kami. Buti hindi sila nagising. Kasi tanda namin sinara Nung pagsara pero tawa na kami ng tawa. Oo, tumatawa na kami kasi sorry, mapapamura ako. Blip na lang natin. Nung pagsara namin na ganun, siyempre ilalak mo kasi yung susi niya, hindi hindi siya yung parang keycard Parang ordinary na de susi So, siyempre umiingay. Baba kami agad. Tapos sinabi namin din sa Taiwanese. Tapos buti na lang elevator nandun. Malapit lang. Sinabi namin sa Taiwanese dun sa baba, sa receptionist. Parang, there's someone at the room. There's someone sleeping at the room. Ay, hindi. 706 pala yung nabigay ko. 712 pala. Ay, 712 yung nabigay ko. 706 pala kayo. Oo. Nagkamali siya. So, nagsorry naman siya. Pero sorry natawa naman din siya. Sorry siya ng sorry. So, nakilala niya na kami because of that. Pero yung sobrang nakakatawa nun. Oo, nakakatawa. Pero na nakakatakot din, in a sense. Pero ang weird lang, siguro hindi din kasi sila nag-double lock Oo. Pero actually, parang naalala ko, parang iniwan yata talaga nila yung keycard nila sa receptionist kasi malalagay ko yung card dun sa ilaw So, pero Hindi, centralized yung aircon, diba? Hindi ko lang alam. I don't know. Pero yun, Pero yun, ganun. Pero yung nandun naman kami sa room na namin, okay naman. Wala naman kaming na-experience na ganun. Oo, nakakaiba. Pero medyo na paranoid si Bal na parang may nagbubukas daw ng tubig. Pero sa kabilang kwarto lang na kasi yun. Yun, mga ganun. Tapos... Pero okay yung hotel. Actually, okay the yung hotel itself, malinis, maganda, mura lang. Tapos ang daming kainan nearby. Oo, malapit kasi siya. Yun din, kung may plano kayo magpunta ng Taiwan, isa yun sa mga pwede nyo i-book na hotel kasi malapit siya sa Ximending area. Oo, as in like mga 5 to 10 minutes walk. Malakad. Tapos ang dami ng kainan. Pwede ka na magpasikot-sikot para maikot mo yung area kasi sa area pa lang marami nang bilihan. Tama. So, pwede ka nang mag-ikot-ikot kahit dun lang. Tama. Tapos katabi pa niya yung 24 hours na grocery store, yung Care4 na grocery. Oh. So yun okay kasi doon kami namili ng mga ibang pauwi sa family. Diba? Tsaka hindi kami ginagahol ni Bal, 24 hours yun. Sobrang katabi kasi parang mga 20 steps lang nandun. Parang wala pa 20 mga 10 steps. As in, katabi lang. Kaya okay siya. Okay yung location, okay yung hotel. Nakakatawa lang yung experience na yun. Kasi for the vlog yun Ano pala, ito, sa hotel, hindi kami kumuha ng breakfast. Oo. Usually kami kumuha ng breakfast sa hotel pag sa ibang bansa. Pag kasi dito lang sa Manila. Sayang mas gusto namin mag-breakfast sa labas. Oo, kasi di ba usually naman yung breakfast sa ibang bansa is yung common breakfast, naman, American breakfast. Maganda yung mga local, di ba? So yun, and since pinag-usapan natin experience sa hotel, pag-usapan naman natin experience sa Ximending. Kasi nga malapit lang. So, no first night namin, pagka tapos namin mag-check-in, naglakad-lakad kami. Doon kami sa Ximending area. So, ayun, bukas pa yung Xingfutang noon. Wala pa kasi 12 So, bukas pa yung Xingfutang noon. Nakabili pa kami ng Xiaolongbao and nakatikim na si Bal ng Xingfutang na brown sugar milk. Oo. Yun. And then... Dinalagyan ng bunga ng dinosaur. Oo, dati wala nun. Ngayon meron ng ganun. Tapos... Saka Xiaolongbao. Oo, dati talaga, naalala ko, sa gilid lang yun, sa alley lang. Di ba, pinakita ko sa'yo dati yung pwesto ng Xingfutang. Tapos ngayon, sobrang laki na nung pwesto nila. Sikat na Grabe, na siya. Sobrang sikat na. Pero may mga Taiwanese sila sabi nila,
parang yung Shigfutang mas mahal. So, parang kung maghanap ka talaga ng masarap, local boba tea, marami talaga din doon. Oo. Tsaka mura lang. Actually, yung Shigfutang kasi doble ng presyo ng common or normal na boba tea ng mga Taiwanese. Pero yung Shigfutang, syempre, meron ng pa-epek-epek. May mga free yun, ha? May mga... in fairness, may free stickers, saka yung pamaypay. At tapos the same time, yung omikuji. Yung parang sa Japan, yung kukunin mo yung luck mo. Yes, yung fortune mo. At the same time, syempre, nasa sentro siya ng Ximending area, Tapos, maraming mga pila. Kaya, maano ka rin talaga Parang maku-curious ka, ano meron? So, makikita mo na ganun. Singit ko na rin pala. Speaking of experience, tawag doon, nung papunta tayo Maokong Gondola, di ba plano natin sunset talaga? Tapos naligaw kami, nagkamali ako ng bus na nasakyan. Pero okay na din kasi nakatulog si Bal. Tapos sabi ko, ba't parang umiikot lang kami? Ba't parang mali yung mga station? Hindi ito yung nandun sa Google. Yun pala, mali ako ng bus station na nasakyan. Kumbaga yung nasakyan ko, pabaliktad. Hindi siya yung papunta dun sa Maokong Gondola. So, ayun, bumaba kami nakatulog na si Bal. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes na kami nakasakay sa bus. Nag-decide kami bumaba. Tapos yun, lumipat kami ng bus. So, tama naman na yung bus na nasakyan namin. However, syempre, gabi na. Pero, maganda yung view ng Maokong Gondola kapag gabi. Pero, hindi namin siya prefer. Kasi wala na kayong makikita when you go up. Totoo. Pero, I think siguro sunset talaga yung best time, no? Oo. Saka Feeling ko sunset. Maganda. Tawag dito, para ka nang nasa Antipolo Pag nandun ka sa taas. Parang overlooking dito yung Cloud9. Parang ganun. Actually. So, yun nga, marami ng mga stores na sarado, ganyan. Hindi mo na ganun ma-appreciate. Pero maganda at night, ha? Kasi to be honest, city view ang makikita mo. Kasi yung mga ilaw-ilaw, bukas na, ganyan. Totoo. Pero yun nga lang, wala ka na kasi masyadong mapupuntahan. And speaking of bus, ganun din, di ba? Parehas lang din nung style ng bus system sa Japan. Oo. point, siya, kumbaga, parang per ruta siya. Tapos iba-ibang numero, yung bawat ibang numero ng bus, dun lang dadaan sa rutang yun. Yes, tama. So, halimbawa, bus 282, ganyan. So, ang route niya, ganto. Yun yung, tapos yung pagpasok mo, itatap mo yung... Top card din, itatap mo yung card mo, paglabas mo, itatap mo ulit. So, mga ganun. As in, pati itsura ng bus, kamukha sa Japan. Yung hindi pampunuan, parang ganun. So, ayun, same thing. So, hindi na kayo ganun mag-a-adjust. So, yun yung yung ilan sa mga experiences namin. Isa rin sa mga kakaibang experiences namin. Siyempre, yun, yung day 2 namin, nag-book nga kami ng tour sa Klook para mapuntahan namin yung mga iconic tourist spots sa Taiwan. Which is number 1, yung Yelyu Geopark, 'di ba? Yung parang kapuparawan rock formation lang Ilocos. Saka yung waterfalls. Shifen Waterfalls, tapos yung Jufen Old Street, yung papalipad ka ng lantern. Diba? Yun, di ba? Shifen ba yun? Basta yung papalipad ka ng lantern na susulatan mo ng tas Jufen. Mga wishes mo. Tas Jufen na Old Street, yung parang sa Spirited Away. Yeah. So yun, we recommend na kumuha kayo ng sa Klook nyo na kunin. Kasi para hindi kayo ma-hassle. Malayo din Malayo siya. Kung magko-commute kayo, parang ang hirap niya. Tama. Unlike kung naka-tour ka, nakasakay ka lang sa bus, 'di ba? Kasi enough time naman yung bibigay nila para sa'yo, para mag-ikot-ikot doon. Totoo. Tapos yun nga, kaya napuntahan ko na yun before. So, syempre, first time ni Bal, kaya kailangan natin ng first time tour ng Taiwan, ng Taipei. Totoo. So, next time, since nakapunta na si Bal, so iba naman yung papakita namin. Totoo. So, ayun. Pero ang maganda din kasi dun sa napansin ko dun sa tour na yon, parang sino-showcase niya yung classic Taiwan Diba? Yung mga old streets. Old Taiwan. Old Taiwan. Nature with old Taiwan. So,
Tapos, yung mga ganong bagay. Swerte tayo that time. Okay na pala. Sabi pa na hindi pa ganun kainit, pero sobrang init noong time na yun. Yun din. Pero mas mainit daw yung day before nun. Pero yung day naman after nun, grabe, bagyo level. Umulan ng husto. Kinabukasan nun, grabe. Nung nakita ko, as in, nasarado yung waterfalls kasi nag-overflow yung waterfalls. Totoo, 'di ba? Yun yung parang medyo kulay brown na yung tubig. Oo, tapos imagine dun sa view deck, umabot dun yung tubig. Talaga ba? Oo, umabot dun yung tubig. So ganun kalakas. Ganun kalalim. Swerte kami na napuntahan namin na hindi pa ganun. Kalmado pa siya. Oo, as in mukha pa siyang waterfalls. Yung mukha prayers yung abutin mo. Totoo. Kasi hindi, as in yung view deck sarado na kasi nga inabot na ng tubig. Totally. So yun yung nakita ko before. So swerte pa kami. Swerte talaga kami pag kaming dalawa eh. Ang maganda rin doon kasi nung nagpunta kami, ang dami rin mga food spots doon. Meron tayong, isa sa mga nagustuhan ko, usapang pagkain isa sa mga nagustuhan ko na mga kinainan natin sa Taiwan, especially doon sa Klook tour namin, stinky tofu. Talaga? Oo, diba? 2 beses ko kinain diba? Di kasi ako fan ng tokwa, hindi dahil stinky tofu siya. Hindi naman siya yung sobrang mabaho Ayoko kasi nung tokwa na may ganun. Yung may balot. Gusto niya tokwa yung prito. Hindi. Hindi stinky tofu niya, parang siya diba? Parang ang gusto ko taho level. Yun kasi, diba yung tokwa sa atin, na may nakababad siya sa parang may sauce siya. Tapos may kakaiba lang talaga siyang amoy. Pero masarap Sobrang sarap. Isa yun sa mga nagustuhan ko. Plus, yung sausage. Ako, yung sausage, yun yung sabi ko. Sarap ng sausage. Meron kami nabilan dun sa Chifen Old Street na yung sa may lantern. Basta may pasok pa kayo si ate girl yun Basta papakita ni Bal sa vlog yun. Roast pork sausage daw yun. Ano daw yun? Tawag dito, parang wild boar. Baboy ramo. Ang sarap nung sa kanya. Sobra. Saan laki pa? Doon sa iba kasi, di ba, parang maliliit lang. Tapos sa kanya, ang laki. Tapos pagtingin ko, parang nakakatakam. Sa kanya, nakita yung parang nakakatakam. Ang sabi nga namin, ang kulang lang doon sa tinda niya, kanin. Diba, kanin. Grabe, naalala ko tuloy yung lasa. Sarap. Anyway. So, ayun, yun. Sobrang okay yun. Ano pa mga pagkain? Syempre, yung Xiaolong Bao. Kumbaga sa atin, kung meron siomai rice, siomai everywhere, Xiaolong Bao. Sino mo sa atin, di ba, para bumili ka ng Xiaolong Bao na authentic sa mga kilalang Chinese restaurant or Taiwanese restaurant. Pero doon parang kahit sa mga gilid-gilid Di ba sabi ko nga sa'yo, parang sa karinderya, may Xiaolong Bao. So, kasama ba sa school nila? Pag-aralan ka paggawa ng Xiaolong Bao. So, yun yung isa kong naisip na tawag doon, na baka pinag-aaralan sa kanila. Realizations niya. Meron pa, nakinainan natin, yung stuffed chicken wings. Ay, hindi ko gusto yun. Ito nakakatawa. Sabi nila masarap daw. Okay naman. Pero nung kinain namin kasi, parang, ewan ko, panlasa lang namin. Or baka hindi masarap dun sa nabila namin. Oo, pero para siya may malagkit di ba? Para siya may suman. Para siyang suman. As in, suman na nilagay mo sa chicken wings. Imagine that. Meron pa. Meron pang natikman din ako. Ito, yung, yung ice cream na may coriander. Yeah. Medyo weird yun. Pero masarap. For me, kung i-describe ko yung ice cream, yun kasi ice cream na may peanuts sa may coriander. Sikat yun. So, na vanilla ice cream diba? Sikat, masarap siya naghalo. So, yes. I-explain ko sa inyo yung lasa. So, ito, ang lasa niya ay... Tinikman mo di ba? Yeah, I did. Ang lasa niya ay lumpiang ubod. Na nilagyan mo ng ice cream. Na may ice cream. Parang ganun. Imagine that. So, lumpiang ubod na malamig na may ice cream. Pero grabe, ang sarap. Ang sarap. Ewan ko, parang nag-blend weird kasi. Weird siya. Medyo weird. Weird siya. Peanutty. Kasi nga yung peanuts niya, na may, yung coriander, hindi mo ganun malalasahan Pero somehow, refreshing siya. Pero yun nga, ang na-imagine ko kasi sa kanya, lumpiang ubod. Para siya parang may pagkalasang wansoy din So, kung mahilig ka sa wansoy, kung mahilig ka sa wansoy, parang okay ako, medyo game naman ako sa ganun. So, kakaiba. Plus, sinasabi kasi ng local yun yung best doon. Natin, yun yung best. So, syempre, di ba, sinubukan namin. Hindi ako kumuha ng stuff wings. Di kami kumuha doon kasi kumain, nung first night, di ko nga nagustuhan. So,
At syempre, isa pa sa mga nagustuhan din namin doon, actually Taiwan, we can summarize it in terms of food. Ang dami kasing murang pagkain. Lalo na yung, di ba, nag-night market tayo sa Rauhe. Ay, grabe. Para 2 hours yata kami doon. As in, di mo, alam mo, di ba, isang hilera. Nasa almost 1 kilometer siya na Tapos dikit-dikit na mga pagkakainan. Siyempre, stop kami, tikim, video, stop kain, tikim. Ganun, 1 oras namin bago matapos yung isang lane. 1 oras. Pero yung pabalik, syempre, mabilis na kasi medyo paulit-ulit lang naman. Ano nagustuhan mo dun? Sa Rauhe? Masarap yung, yung bun. Yung bun. Actually, okay din yung chicken na nabili ko. Yes. Yeah. Yung bun kasi, magugulat ka. Akala mo yun yung entrance dun sa Rauhe. Dalawa kasi yung area ng bun. Entrance pala yun ng bun. Nung bun. Ang sarap nun. Michelin. Pork sticky bun ba? Tawag doon? Parang siyang siopaw. Parang fried siopaw. Pero niluto siya doon sa may pan. Yung nakadikit sa loob. Nakadikit siya. Masarap. Sarap panalo. Tapos ang init kasi. Totoo. Sarap nun. Ano pa? Imagine ko tuloy lasa rin. Meron pa yung chicken na kinain mo. Isa din doon yung chicken sausage saka pork sausage. Tapos yung beef. Yung beef kasi namamahalan ako eh. Doon marami kasi siya, pero parang masarap siya na may kanin. Yun din. Diba? Laki kanin tayo. Speaking of kanin, masarap din mga fried rice nila. Oo. Diba? Asa tawag dito, hot pot. Diba? May nakainan kaming hot pot ni Bal na local lang. As in, siya yung mga solo-solo hot pot, pero kasi 2 kami. Isa lang sana yung orderin namin. Di pala pwede yun. Pero ang ginawa nila is pang 2. Nilakayan nila yung serving. So, okay na. Kasi hindi namin mauubos kung tig-isa kami na ganun kalaki. Pero yun, meron sila na pang 2. Parang 300 lang ata. Almost 300 pesos na. Katumbas. 300 pesos. So, local hotpot spot siya na marami rin naman kumakain. Yun din nga parang ginawa namin ni Bal. Kung saan marami nakapilang lokal, yung walang masyadong turista, doon kami pumunta. Yun yung kinainan namin kasi parang syempre, feeling namin, mga lokal nga gusto dito. Yung mga sayang nga, yung braised beef nga, hindi namin natikman ni Bal eh. Hindi, meron pa. Yung kinainan natin ng almusal. Yun. I mean, yung isa, yung braised beef na pinipila. Yung pila, yung diba, parang madaling araw na may pila. Yata yun. So, I think, babalik kami ni Bal ng Taipei for, food trip experience. Tama. As in, wala nang tour. Or may tour lang onte. Tapos mag-food trip lang tayo. Kakaibang experience pa. Another one. Na-experience namin lindulan sa Taiwan. As in, kumakain kami ng breakfast noon bago kami ng brunch. Dun sa may Shimending. Hindi papuntang station pa lang. Kasi natakam na kami. Sabi ko, tara kain na tayo. Parang mura lang naman. Mura lang no, di ba? Mura. Na yun, parang, kumbaga sa atin tapsilog. Pero doon, braised beef. Braised beef ba? Braised pork? Braised pork na... Braised pork may rice. Parang chop, parang siyang giniling style na. May rice, may itlog. Saka mayroong gulay. Oo, may gulay. Kompleto. In fairness ha. Tapos katabi niya may coffee shop na. So, swak doon. Tapos mura lang. Parang 300 pesos na nga tayo. Dalawa na tayo. So, nung day, kumakain, ganyan-ganyan. Tapos bigla akong napaganon kay Balo. Kala ko nga ba't ganun? Sabi ko, lumindol ba? Tapos di ba ako naniniwala nung una? Hindi siya naniniwala. Akala niya na out of balance gumalaw gumalaw yung mesa. Oo. Tapos akala ko naman, kaya gumalaw yung mesa kasi may bus na dumaan. Posible naman. Wait lang, nandito sa kalsada. Oo. So, dead na kami. Baka hindi naman lumindol. Pero na-confirm namin lumindol kasi pagdating namin sa train station, di ba? Anong sabi? Sabi niya na back to operating time na sila. Back to operations na. And lumindol nga after the earthquake. So, ang earthquake ay 5.2 or 5.5. 5.5. Imagine, ang lakas, diba? So, doon kami nilindol. So, ayun, sakto naman, pagtas namin kumain, papunta sa station, okay na, safe na. Okay na, oo. Back to normal operation. It's a good experience for us. Actually, kung isa-summarize mo yung overall Taiwan trip, good experience. Oo, good experience siya. Masarap. Mag-extend kami sa susunod. Di na ganun kabilis. So, yun din, ito rin, parang quick tip lang din namin, or tips namin. Pagpunta ng Taiwan, since tropical country din naman siya kahit paano always check yung weather nila. Oo. Para punta namin tsaka para din siyang Pilipinas, somehow na
di ba doon nga nagpupunta yung mga bagyo natin? Totoo. So, make Maulan. sure lang na pwede kasing ngayon umaaraw, bukas uulan. So, always check yung weather naman. Recommended dates. Recommended months. Kung halimbawa pupunta ka ng Taiwan. For me, I think... Kung komportable, gusto mo. So, supposedly, in-expect natin yung punta natin ay malamig very komportable. Or, hindi naman super lamig, pero komportable na siya na parang Tagaytay na sana. Pero hindi. Mas mainit pa siya sa Pilipinas. Parang sa atin, hindi na nagto-30 Doon, 33. So, I recommend, kung gusto nyo mag-Taiwan at gusto nyo ma-experience yung lamig, November nyo na simulan pumunta. And I think until... February? No, until January? April. Okay. Mga first, second week of April. Talaga I think ba? first week of April. Yeah, yung una ko punta, April. Malamig yun? Ayun. So, pwede ka pang, siya, yung April, na siya, Tagaytay feel na siya. Tagaytay feels na. Pwede ka na sleeveless or t-shirt, shorts. Pero yung gusto mo talagang lamig, kung lamig talaga, December to February. Yan ang mga okay. Yan yung peak na lamig talaga. Dun sa ibang province part, I think nagsusnow ng ganon. Okay, so that's for the weather. Another tip naman, kung halimbawa pupunta kayo, mamimili ka kung gusto mo ng Wi-Fi o kaya naman data. For me, lagi kasi bias kami sa Wi-Fi. Kasi maraming charge pero kasi madaling malobat kapag naka-data. Totoo. Plus, nakalock kasi yung mga yung mga phone namin sa carrier kasi nga sa plan. Naka-plan. Pero ang maganda din kasi pag naka-Wi-Fi ka, especially pagka binook mo sa Klook, pagdating mo sa Taiwan Airport, 'di ba? Nandun na yung booth nung Klook. Oo. At saka may Wi-Fi naman sa airport eh. So nakakapag-browse ka pa kahit papaano. And at the same time, unlimited. Hindi siya yung may capping. Ang taas nga nung niya eh. Ang mura ng Wi-Fi sa Taiwan compared to Japan. Kasi ang mahal lang inaabot ng Wi-Fi natin dun parang 300 pesos. Ito parang per day, magkano. Dito magkano lang eh. Dito parang 100 plus lang. Something lang. Per day. Plus mabilis. Yun nga lang. Unlimited pa yun Magdala ka lang ng power bank. Kasi walang power bank yun. Yung sa Japan naman kasi, yun lang yung kaibahan. Meron ng power bank na kasama. So, nagagamit pa natin yung power bank sa cellphone natin. So, yun. Isa pa, another thing is, buy an easy card. Yes, yung top card nyo. Kumbaga sa Japan, IC card. Bumili kayo. Sa atin, beep card. Yun. So, bumili kayo nun, loadan nyo na, para wala nang hassle. Di na, wala nang suklay, wala nang ganun. Kasi, kahit naman sa konbini, magagamit nyo yan. Or, ang daming pwedeng paggamitan yan. Totoo. So, bumili kayo ng easy card kasi sobrang sulit naman yan. Tsaka cute pa nun sa mga 7-Eleven. May mga Sanrio. Iba-iba siya. Kanya, may iba-ibang skin. Pero kasi sa amin, nabili namin sa Klook. Pero syempre, para may discount at magamit yung code namin. Gamitin mo yung code namin. And tawag dito, in terms of navigation, okay na okay gamitin ang Google Maps. So, hindi kayo mahirapan. Unlike sa mga other countries, may sarili silang way ng pag-navigate. Diba? So, madali lang yun. Ano pang mga recommended natin bukod doon? I think, yun lang naman. Okay. So, kung medyo matagal kayo sa Taiwan at marami kayong mga city, dun sa cities, marami pa kayong pupuntahan, I suggest to get a Taiwan Fan Pass. Ayun, Taiwan Fan Pass. Kasi, libre na yung mga entrance mo, pati yung iba. I think transportation din yata. Meron din kasama yung transportation. Libre na siya. Hindi namin siya kinuha for us kasi alanganin yung araw siya. namin. Kasi, naka-tour naman yung second day namin and then third day, ang pupunta lang naman namin siyang Kaishek. So, free naman siya. Pero kung magta-Taipei Zoo kayo, actually sa Yelyu, Geo Park kasama din doon. And yung ibang mga museums, kasama yun sa Taiwan Fan Pass. So, kung hindi pa kami uwi at ilang araw pa kami doon, definitely kukuha kami niyan para mapuntahan namin yung iba. Pero yun nga, di lang namin siya kinuha kasi feeling namin hindi namin ma-maximize. Totoo. Ito din pala,
tip lang din, kung pupunta kayo ng Taiwan, wag kayong magdadala ng mga any pork-related products. Oo, any meat products. Any meat products galing sa bansang pinanggalingan nyo. Yes. Diba? Even, halimbawa, may sandwich ka na baon from Pilipinas, hotdog sandwich or ham sandwich, hindi pwede yan. Kukunin yan sa airport. Itatapon lang nila. So, mas maganda, wag na kayo magdala kasi baka mamaya... chicharon. Baka bigla ka magdala ng chicharon. Baka mamaya hindi lang huli yung gawin sa'yo. Baka mamaya ma-fine ka pa. So, wag yun ang gawin. Yes. At buti na lang, munggo. Yun dalang hopya. Diba? From Poland. Oo. So, buti ka mo. Tama ka. Munggo yung dalang hopya. Hindi hopya yung baboy. Exactly. Diba? So, yun. Bawal na bawal yun sa ano. And madali lang din ang pagpunta ka ng Taiwan sa airport, madali lang din hanggang exit. Oo, mabilis lang. Very smooth lang. Pati sa immigration nila. So, I guess yun lang. And yung tour, yung North Coast tour, yung gusto nyo punta ng Yeoyu, Jufen, Shifen, kunin nyo na lang yan sa Klook. Lalagay natin yan sa description. Yes. And then, syempre, don't forget to use our Klook discount code. Yep. The Balsters. Yan, wag niyong kalimutan. Para meron kayong discount. And also, na-mention kanina, walang bidet. Yes, very important. Bumili kayo ng, dito pa lang sa Pilipinas, magdala kayo ng portable bidet. Oo. Meron namang mga bidet na nabibili sa Shopee, sa TikTok. Sa Lazada. Oh, yan. Bumili kayo ng portable bidet. Automatic yun. So, sobrang gamit yun sa amin ni Bal. Nung nasa Taiwan ka. Very useful. Lalo na kung sakitin yung tiyan mo. Totoo. Hindi siya katulad ng Japan na public toilets. May bidet. So, hindi siya ganun. So, maganda na meron kayo ng portable bidet. And, ano pa ba? I think yun lang yung ilan sa mga ibang Taiwan experiences natin. Yes. At dahil doon, babalik kami ng Taiwan. Sigurado yan. Kumbaga parang, don't forget itong araw na to. Darating yung araw na babalik kami ng Taiwan. So, ang Taiwan ay babalikan. Yan, tama. Babalikan. Especially, may mga ibang areas pa yung Taiwan. So, yun yung mga gusto natin. So, anyway, shoutout session muna tayo. Meron lang ilang mga nagpapa-shoutout. Actually, isa. Okay, kausap ko lang to kanina kasi nakikinig daw siya Shoutout natin. 1, 2, 3. Hoy, Jared! Thank you! Yan, si Brother Jared. Nakikinig siya ng Baltrip podcast natin. Okay, so yan, sinout-out ka na namin. So, share mo na rin, ha? Share mo na din to. So, ayun, I guess yun lang naman to wrap it up. So, don't forget to follow us on our socials. Yes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Yes. Lahat yon The Balsters. And of course, sa Spotify, Bad Trip, ang kwentuhang bawal ba Bad Trip. And also, pag may travel kayo, don't forget to use our travel discount codes para mas makatipid pa kayo. Tama. So, for Klook discount, The Balsters. For Agoda Hotels, Balster Agoda? Hanggang 10% off yun na sa hotels. And then for Agoda activities, baliktarin mo lang, Agoda Balster. So, napakarami nating mga discount. Up to 5% discount naman yung activities. Yes. So, ayun lang guys. And also, yan. Ito rin. Tinatapos namin yung Taiwan vlog ngayon. So, hopefully this week ma-upload namin. Di ako sure kung matatapos siya today. Ma-upload yan. So, panoorin nyo guys yung namin, yung Taiwan sobrang trip fun namin. nun. Sobrang fun. Quick but fun trip siya. So, yun lang. Once again, I'm Bal Julius. And I'm Bal Luis. And we are the Balsters. And this is Bal Trip. Ang kwentuhang bawal Mabad Trip. So, yun lang. Sheshe. 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 Bye.